Pansitan po yan, birthday ko po kasi. Ayaw, di ba? Pangalan mo? Asan ang pamilya? May pamilya ka ba? Sarap ng tuloy po nila dyan. Sos Maria Josep, ang barangay Abuhay. Parang nasanay na lang din po sila sa ganyang klase niya. Ayan, shoutout mga kabarangay commission. Ang operation po natin ngayon guys ay distribute po tayo ng food pack. Ayan, kasama po natin yung aking hipag. Ayaw, di ba? Magbibideo po sa atin. Ayan po. Pakisuportahan nyo rin po yan. At hipag po na yan si Annalisa Brin. Oh, Annalisa Brin. Tapos sa Binson Manilius po, ayan po. Yung aking pamangkin po. At yung aking pamangkin din na si Nico. Ayan, driver po natin. Kasi yung ating pong isang driver nakasakay na po sa barko. Tol Ian de la Cruz, shout out. Nasa seaman po siya kasi. Si Tol Ian. Ayan, at may madaanan na nga po tayo guys. Baba na po muna tayo at bigyan natin. Yan, birthday ko po kasi. Sino pa kayo, nanay? Tubig. Tubig po, tubig. Tubig. Tubig, sir. Salamat. Okay, sino pang ano dyan? Sir, pagkain. Sir, pagkain. Tubig. Sir, anong pangalan na ito? Kalimutan ko itong kaibigan ko na ito. Sir, pagkain o. Ikaw, sir. Ikaw, sir, gusto mo pagkain? Ikaw, sir, gusto mo rin? Ha? Ano na? Pansitan po yan, birthday ko po kasi. Ayaw, di ba? Tubig pa, tubig. Tubig pa rin, wala nang tubig. Wala nang tubig. Ay pala. Okay na. Ayan, bigyan mo si tatay. Okay. Okay, walang anuman. Taga saan ka ba? Taga saan ka? Oh. Ayaw, di ba? Ha? Taga Bulacan ka? Titipin mo sa akin? Sino ba siya dito? Nakakain ka na? Nakakain ka na ba? Salamat ha, ang bait mo naman. Ano yung mga dala mo? Damit? Saan ka sa Bulacan? Ha? Daridel? Saan ka ba Apply ako dito sa trabaho. saan ka nag-apply? Malun po. Salon? Bali dapat nag-apply na ako ng wala na ako ng pera. Ako nakausap. Ha? Hindi ko na ako dumakalit-kalit. Kalkalat ka na lang? Pinaupo sa akin. Daridel, magkano pa pamasahe roon? Kahit 100 lang po. 200? Saan sakayan mo? Saan ka sasakay? Sa Rotunda? May sakayan ba dyan? Bisa sa'yo, sir. Sige na, marami akong pagkain. Gusto mo pa ba ng pagkain? Pansit ako. Kahit pagkain na kapag-pagkain. Gusto mo hatid kita sa sa sakayan? Hatid kita sa sakayan. Sino kasama mo? Makalagin po. O bakit dalawa kayo? Balik mangingingi lang muna ako. Ha? Mangingingi. Parehas na tayo nangihingi. Ako nangihingi rin ako. Pulubi. Sige, salamat. Iyon na lang. Busog pa naman ako. My goodness. Ikaw, gusto mo ng pagkain? Ha? Ano yung pagkain? Parehas na nangihingi. Pulubi rin ako. Bulag-bulag pa. Oh. Oh, no. Ano yung pagkain? Gusto mo? Oo, bibigyan kita. So, siya guys ay taga Plaridel, Bulacan. Nag-apply ng trabaho at ngayon ay nadukutan. Nawala ng pera. Kaya napalaboy-laboy na lang dito. Ilang linggo ka na rito? Linggo na po. Anong pangalan mo?
Asan ang pamilya? Myanmar. May pamilya ka ba? May anak po ako. Nasa Bulacan din? Mga nila sa akin. Ha? Hindi nila alam. Ilang linggo ka na rito? Ilang araw ka na rito? Kung gusto mo ihatid kita sa kuwan, sa Kayan, Dapat din po kami sa Peri. Luwakas kami sa Talbaklan. o di po, hindi mo na rin. Kung parehas kayo naligaw, Masaya inaano namin. kaya nga, pamasahe. Ganito mga sitwasyon, mga kabarangay commission ang nakakaawa, guys, no? May pamilya sa Plaridel, Bulacan, pero walang alam sa mga nangyayari po sa kanila, sa kanila magpipinsan. So, gustuhin ko matulungan itong mga ito. Pwede naman sana natin ihatid kasi may sasakyan naman ito yung problema. Yung pang-crudo naman natin, napakamahal po ng crudo ngayon. Hindi po natin kakayanin yung maihatid sila dahil magkano isang full tank ngayon. Kulang-kulang 3,000 po ang isang full tank na sa Innova. So, pasensya na po muna kayo at may mission pa po akong gagampanan dito. Yung pakainin po yung aking mga homeless na kababayan. So, yan lang po muna ang aking mga kayanan maitulong po sa inyo. Sana may mga generous na kababayan din po natin makadaan sa inyo at mabigyan din kayo ng karagdagang tulong. At ayun nga po mga kabarangay kami, mayroon po tayo na daanan na isang kababayan po natin na biktima ng dukot ng wallet at saka kanyang cellphone daw po. Siya po'y taga Plaridel, Bulacan na napunta po ng lungsod ng Pasay para mag-apply po ng trabaho daw po sa salon or parlor. Subalit, uwi daw po niya sa kanyang tinutuluyan ay wala na po yung kanyang wallet at saka cellphone. Kaya yun, wala na po silang mapanggastos, mapambili ng pagkain. Kaya ang plano na lang po sana niya ay uuwi ng Bulacan, subalit na po silang pamasahe. Kaya nangihingi na lamang po ng pera na hindi mo sa naman po dyan sa daanan. Nakakaawa po mga ganitong kababayan po natin, guys. Pero ganun pa man, wala po tayong sapat na kakayahan para matulungan talaga sila. Gusto nila silang lubos na kakilala. Gusto ko man silang ihatid sana sa Kayan, pero may kasamahan daw po siya na pinsan daw po niya na ayon sa kanya ay nag-iikot-ikot din daw po para manlimos, para makaipos siya ng pamasahe pa uwi. Ayon sa kanya, mayroon daw po siyang anak na din po, may pamilya daw po siya na naiwanan po sa kanila sa Plaridel, Bulacan. So ayan, binigyan ko lang po ng 100 at isang food pack. Sana kuya makatulong sa iyo munting amount na ibigay ko po sa iyo. Yun lamang po ang kaya kong Plaridel, Bulacan. itulong. Dahil Gaano kalayo yun dito? pa po ako ng mga kabayan. At nagpatuloy po tayo mga kabulag na pulubing gala sa ating pagmi-mission po. Mamamahagi ng food pack sa ating mga homeless na kababayan. At may nadaanan po tayo guys na isang ali po na natutulog po dito sa may Mangkita. Ayan po, nagsapilangan po siya ng kumot. Ayan, para nasa tabing dagat lamang po. Nagsasalbiti. Ayaw, di ba? So nakakaawa po talaga kalagayan guys. Ayun sa kanya, nasunugan din daw po siya. Biktima rin daw po siya ng sunog kaya wala na po siya nagawa. Parang halos mawalan na rin po si ate na matinong na pag-iisip sa kalagayan din po siguro niya. So ayan, sayang alam po hindi nyo po narinig yung aming conversation dahil naglubat na po pala yung aking mic. Disconnected na po tayo. Kaya nag-voice over na lang po ako rito. Medyo maayos pa naman po siyang kausap. Kaya lang para po siya nasa tabing dagat lang. Nagsasanbitin po. At nagpatuloy pa rin po tayo mga kabulag na pulubing gala sa ating paggalakan para abutin po ang ating mga kababayan na homeless. Ito guys, no, kita nyo naman yan. Hiningian ko po siya. Nagbigay pa po sa akin ng 5 piso po yan. Pero binalik ko po sa kanya. Sinubukan ko lang po siya kung may maayos din po na kalooban, may mabuti kalooban din. Tapos inalok ko sila ng pagkain. Yan. Daladala na pala ng aking himpag yung pagkain. Yung punta, kala ko na doon pa sa sasakyan. Mga bata pa ito kasi sa halip na nasa eskwelahan po dapat ito ini-enjoy pa yung pagiging estudyante po, pero ganun po talaga ang kapalaran ng tao guys, no? Hindi pare-parehas po. Pero lamang po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos guys, tayo po mahihirap. Hindi lamang po natin alam kung saan po ang magulang nila, pero ang babata pa po ng mga ito para danasin po nila yung ganitong kahirapan. Sana kung may mga magulang pa sila ay sikapin na makuha sila at mapag-aral ng mabuti. At nagpatuloy pa rin po tayo guys. Grabe dito guys. Ito parang madurog ang aking puso guys.
Nang makita ko po ang dalawang batang ito sa mag-aama po na ito na kariton lamang po ang tanging pahingahan po nila. Naawa po ako sa dalawang bata. Lalo na po yung nakasakay sa kariton na baby pa, mga 1 taon pa lang po yata, mahigit yan. At may mga sugat-sugat po sa mukha. Plano po natin balikan si Kuya at kausapin bakit nasantak sila sa ganyang kalagayan. Kita po natin sa kanilang sitwasyon ng mga bata na kulang na kulang sa sustansya ang kinakain ng mga ito. Ang kukit pa naman ng mga bata, may mga itsura din. Mapapansin niyo po sila po, bukod tanging inabutan ko po ng kunting amount po guys, no? Dahil sa kanila po talaga ako awang-awa. Kung meron lang po tayong tawag nito, yung mapatutuluyan sa kanila para lang huwag na sila dyan sa kalye. Kaya lang, ano ang ating magagawa, ito lang po ang ating kaya. Kawawa yung mga bata. Plano ko pong balikan yung mga yan pag nakaipon-ipon po tayo. Sana may mga makakapansin pa sa kanila guys na mga big time influencer na vlogger guys, no? At madaanan po sila para maabutan din po ng tulong. Oo. Masaya na po yung mga yan kapag naabutan po sila ng pagkain, kunting amount. Yung bang tipong kahit papaano maramdaman nila na may mga tao pagkatulad natin nagmamalasakit din sa kanila. Minsan gusto ko po sila nga kausapin ng isa-isa interviewin. Alamin kung ano po ang probinsya po nila at kung may plano po ba silang umuwi na lamang ng probinsya para doon mamuhay. Pero syempre kailangan pag ginawa po natin yun, mayroon po tayong pangtulong po talaga dahil masasayang po yung effort natin kung hindi po naman natin sila matutulungan guys, di ba? So wala rin mangyayari. So kailangan kapag ginawa po natin yun, kailangan may pundo po tayo. At anytime na gusto nila magsalita na gusto na nila umuwi na lamang ng probinsya, ay mayroon tayong maibigay malamang pamasay at munting kabuhayan po para doon sa kanilang paninirahan po sa pagbabalik probinsya nila. At ito namang dalawang mag-asawa po na ito ay ano na lang kay ang buhay. Parang nasanay na lang din po sila sa ganyang klase nga pamumuhay po. Mga kabulag, kawawa naman. Paano na lang kaya pag nagkasakit sila? Sa bagay, matitibay naman yung mga ganyan, pero syempre habang nagkakaedad kayo, sumihina po ang ating immune system. Di ba ang ating resistensya. At ayan po mga kabulag na pulubing gala. Shout out po sa ating po mga star senders po. Kay Ma'am Vicky Solar Stewart ng Hawaii. Shout out po sa inyo ma'am. Salamat po. At kaya sa aking pinsan kay Juan Claudit na OFW from Taiwan. Ayan, shout out sa iyo, Gaw. Ayan, shout out po sa aking hipag na camera woman natin, Annalisa Bren. Sa aking pamangkin na ating driver, kaya Zoilo Hilindon. At kay Glinson Romanillos na ating cameraman. Dito na po natapos mga kabulag na pulubing gala ang ating ikalimang video. Abangan po ang susunod at last part. Ayan, sa mga bago pa lang po sa ating bahay, huwag kalimutan ang 4 elemento like, follow, share at patuloy na panoorin ang mga wala. Kwenta-kwenta video po natin para lalo pang maubos ito ang inyong oras. Huwag nyo lang kalimutan maligo para lang kayo mabago at masapag natin yung asawag ng podcast, di ba? No. Shout out sa ating mga mission community members. Shout out din sa Jeremiah Unity and Charity Group. Bye-bye, God bless.